Hinawakan ni Liang Yu ang inalis na si Longming at pagkatapos ay pinutol ang ulo ni Cheng Lanlan gamit ang isang kutsilyo. Tila pagkatapos ng mahabang panahon kasama si Zhang Yi, ang kanyang pag-ugali at gawi ay lubhang naapektuhan ni Zhang Yi at siya ay naging mas maingat sa pagharap sa kaaway. Matapos makumpirma na si Cheng Lanlan ay ganap na patay, huminga siya ng malalim. Automatikong inayos ng matalinong sistema ng uniforme ng labanan ang puwang at tinurukan siya ng hemostatic na gamot at plasma. Kinuha ni Liang Yu ang kanyang naputol na braso, ngunit ang kanyang katawan ay nanginginig dahil sa pananabik sa pagitan ng buhay at kamatayan. Upang patayin siya ng tahimik, pinutol ni Cheng Lanlan ang lahat ng komunikasyon sa pagitan ng lugar na ito at ng labas ng mundo, kaya ngayon, unti-unti na siyang makaka-recover mula sa kanyang mga sugat at masipsip ang pinanggalingan ni Cheng Lanlan bago umalis. Anyway, kailangan lang nating sundin ang script ni Cheng Lanlan at sisihin ang lahat ng problema sa Earth Centipede. Ang kabilang panig. Hinukay ng malaking chinchilla ang bunganga at binuksan ang isang malaking kuweba na patungo sa lupa. Noon lamang napagtanto ni Zhang Yi na ang malalaking puting kuko nito ay hindi palamuti. Bagamat medyo clumsy kapag nakikipaglaban, mas makapangyarihan pa ito sa excavator kapag naghuhukay. Sinundan ng mga kanluranin ang daanan na binuksan nito at hinabol sa ilalim ng lupa. Nakaharap sa kanluranin ang puwitan ng malaking chinchilla at tila walang katapusang enerhiya ang buong katawan nito. Curious na tinanong ni Li Changgong si Zhang Yi sa daan, "Chaos, saan mo nakuha ang alagang hayop na ito?" Ang taong ito ay talagang mahusay sa paghuhukay. Ito ay magiging napakakombenyente para sa kanya na maglagay ng pundasyon para sa mga hinaharap na proyekto. Ang pangungusap na ito ay natural na may kaunting lasa ng panunukso. Mahinahong sumagot si Zhang Yi, "Kinuha ko ito." Pagkatapos ng apokalipse, magkakaroon ng lahat ng uri ng mutated na nilalang. Anong mga uri ang mayroon? Hindi na nagtanong pa ang ilang tao at sumunod na sa direksyon ng malaking totoro. Makalipas ang halos 20 minuto, isang kakaibang liwanag ang biglang lumitaw sa harap ng mga mata ng lahat. Wow! Ang makapal na pormasyon ng bato sa harapan ko ay pinutol ng higanteng chinchilla at lumitaw ang isang malaking butas. Ang malaking chinchilla ay hindi inaasahang nahulog pababa. Gamit ang mabilis na mga mata at mabilis na mga kamay, mabilis na lumapit si Zhang Yi at hinawakan ang isang patong ng laman sa leeg nito, at lahat ng mga taga-kanluran ay lumakad sa kuweba upang makarating dito. Matapos makita ng malinaw kung ano ang nasa harapan niya, natigilan si Zhang Yi, nanlaki ang kanyang mga mata, at nablangko ang kanyang utak. Dahil nakakita siya ng mas malawak na mundo. Siya ay nasuspinde sa gitna ng hangin, habang ang kanyang mga paa ay libu-libong metro pa rin sa ibabaw ng lupa. Napakalawak ng espasyo sa paligid niya na hindi niya makita ang dulo. Bagamat nasa ilalim ng lupa, hindi ito lumilitaw na malabo. Sa halip, ang mga pormasyon ng bato sa itaas ng ulo ay tila napuno ng ilang uri ng mga espesyal na mineral, napuno ng isang layer ng maulap na asul na ambon na kumakalat sa hindi kilalang bilang ng mga kilometro mula kaliwa hanggang kanan. Napakaganda nito kaya nakakalimutan ng mga tao na ito ay nasa ilalim ng lupa. Sa halip, ito ay kamukha ng maaliwalas na kalangitan ng Arctic na may makikinang na aurora. Ang orihinal na akala ni Zhang Yi ay pumasok siya sa isang kuweba sa ilalim ng lupa, marahil ay isa pang tagong kuweba para sa angkan ng Earth. Ngunit ang lahat ng nasa harapan nila ay halatang lampas sa imahinasyon ng lahat. Ang malaking espasyo ay napuno ng isang stream ng lilang liwanag. Sa pagtingin sa ibaba, ang buong lupain ay talagang natatakpan ng isang uri ng itim lilang kristal. Ito ay hindi isang uri ng natural na nabuong ore, ngunit isang malaking square array na binubuo ng regular na polyhedral na itim at purple na kristal. Sa parisukat na hanay na binubuo ng mga itim at lila na kristal, ang mga lilang sinag ng liwanag ay parang mga dekuryenteng alon na patuloy na dumadaloy sa mga nakapirming mga uka. Ito ay tulad ng isang uri ng misteryosong pormasyon. Kahit na tingnan mo ito mula sa libu-libong metro ang taas, labis kang magugulat sa laki nitong black and purple square array. Ang isang magaspang na pagtatantya ay ang lugar na sakop ng square array na ito ay malamang na milyon-milyong square meters. Natigilan si Zhang Yi. Ang napakalaking bagay ay malinaw na hindi nabuo ng natural. Mas malamang na ito ay isang bagay na nilikha ng mga mutated na nilalang. Dahil wala pang 2 taon pagkatapos ng katapusan ng mundo, imposibleng maabot ng ilang uri ng mutant na nilalang ang ganoong kataas na antas ng sibilisasyon.
Hindi banggitin si Zhang Yi, lahat ng iba ay natulala din, nakatingin sa lahat ng nasa ilalim ng kanilang mga paa. Circuit board. Biglang sinabi ito ni Lukeran. Ang pangungusap na ito ang gumising kay Zhang Yi. Sa wakas ay naunawaan na niya kung ano ang biglaang pakiramdam na yon. Ang malaking pormasyon na parang bagay sa ilalim ng mga paa ay mukhang isang circuit board. Kaya lang, hindi pa siya nakakita ng ganito kalaking circuit board. At ano ang kinalaman ng lahat ng ito sa angkan ng Earth Centipede? Nalilito pa rin ang ulo ni Zhang Yi. Sa sandaling ito, ang malaking chinchilla na hawak niya ay biglang pinaikot ang katawan nito sa tuwa, at ang malaking mabalahibong paa nito ay nakaturo sa dulong kaliwang harapan. Agad na tumingin ang mga mata ni Zhang Yi, at ang matalinong sistema ay nag-zoom in sa mga bagay sa direksyong iyon. Noon lang nakita ni Zhang Yi na sa gitna ng malaking square array na ito na binubuo ng mga itim at purple na kristal, mayroon talagang malaking black at purple na pyramid. Ang mga lilang-liwanag na arko tulad ng mga agos ng kuryente ay nagtipon mula sa lahat ng direksyon sa kanluran at pagkatapos ay sumugod sa tuktok ng pyramid. Sa wakas, nagtipon sila sa isang platform ng direksyon sa tuktok ng pyramid. May natuklasan ang matatalas na mata ni Zhang Yi sa pyramid. Patuloy na mag-zoom in. Sigaw niya. Ang matalinong sistema ay nagpatuloy sa pagpapalaki sa lahat ng bagay sa kanyang harapan, at bigla niyang natuklasan na sa tuktok ng pyramid, kung saan nagtatagpo ang purple arsenite, mayroong 6 na lilang kristal na hugis brilyante na nakapasok. What the hell is this? Asan ako? Laking gulat ni Zhang Yi. Ang ganitong kakaibang eksena ay lampas sa kanyang imahinasyon. Natigilan din sina Yang Xingxin, Lukeran at iba pa. Ito ba ay isang kuta ng tao sa ilalim ng lupa, o may mas makapangyarihang sibilisasyon sa ilalim ng lupa? Bulong ni Lukeran sa sarili. Ang malaking itim at lila na parisukat na hanay sa harap namin ay tila mahirap kumpletuhin gamit ang kapangyarihan ng teknolohiya ng tao. Habang ang lahat ay nalilito pa rin, ang boses ni Zhong Yu ay biglang tumunog sa pandinig ng maraming tao. Tingnan mo, nandyan ang King Insect. Gusto nitong umakyat sa pyramid na iyon. Ginising ni Zhong Yu ang lahat, at sinundan nila ang tunog at nakita nila ang King Insekto. Umakyat ito sa gilid ng phalanx at sumugod patungo sa pyramid sa gitna ng phalanx sa napakabilis na bilis. Naisip ni Zhang Yi sa kanyang sarili, ito ba ang sikreto ng mabilis na paglaki nito? Sige, patayin mo na. Sigaw ni Li Changbong. Bagamat hindi nila alam kung ano ang kakaibang lugar na ito sa ngayon, dapat nilang patayin ang King Insect at lubusang lutasin ang problema ng minahan ng Yuanxi. Ngunit ang mga kanluranin ay tumingin sa tuktok ng itim at lila na pyramid. Desperado na sinubukan ng King Insect na umakyat, malamang na target ang 6 na purple na kristal. Malamang, iyon ay isang magandang bagay na maaaring magbigay sa mga dayuhan ng malaking kapangyarihan. Walang tanga ang naroroon. Bagamat hindi nila ito sinasabi, hindi nila basta-basta bibitawan ang anumang magagandang bagay. Si Li Changbong ang unang kumilos, at nanguna ang 6 worlds on distance sa pagpapalawak ng distansya at tumungo sa King Insect. Si Zhang Yi ay hindi nagmamadaling kumilos. Hindi niya ginusto na maging unang kumain ng alimango. At ang lugar na ito ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam sa lahat ng dako. Napaka-perpekto ng napakalaking pyramid na ito, tiyak na hindi ito isang nawawalang relic. Mayroon ba itong mga tagapag-alaga? Ang biglaang paglitaw ng isang malaking mundo sa ilalim ng lupa, pati na rin ang isang malaking black-purple crystal array at pyramid, ay nagbigay ng hindi maisip na pagkabigla sa ilang tao. Ito ba ay isang sinaunang guho o isang misteryosong aparato na binuo ng isang sibilisasyon sa ilalim ng lupa? Walang oras si Zhang Yi para mag-isip dahil hinahabol na ng 3 pa ang King Insect. Walang pakialam si Zhang Yi. Anyway, hanggat nandito siya, may kabahagi siya sa pagpatay sa King Insect. Tungkol naman sa lilang kristal sa pyramid, tuwang-tuwa itong itinuro ng malaking pusa sa kamay ni Zhang Yi, kumikinang ang kanyang mga mata. Alam mo ba ang bagay na yon? Tanong ni Zhang Yi sa malaking chinchilla sa mahinang boses. Ang malaking totoro ay hindi maintindihan ang mga salita ni Zhang Yi, ngunit tumingin lamang sa kanya nang may pananabik, ang kanyang mga mata ay puno ng pananabik. May naiintindihan si Zhang Yi sa kanyang puso sa oras na ito. Naman, mayroon bang katulad ng Xingdao Wugu sa ilalim ng Qinling Mountains? Sa pag-isip nito, hindi nangahas si Zhang Yi na kumilos ng padalos-dalos. Hinabol ni Li Changbong at 3 iba pa ang King Insekto.
Sila ay sabik na umaasa na patayin ang king insekto at pagkatapos ay galugarin ang lahat tungkol sa mahiwagang phalanx na ito. Ngunit nang lumapit ang king insect sa phalanx, bigla itong pumitik sa kanyang buntot at mabilis na lumangoy. Sa harap ni Li Tianggong at ng iba pa, bigla ang naganap ang mga pagbabago. Ang parisukat na hanay na binubuo ng malalaking itim-lilang regular na polyhedron ay biglang tumaas baba na parang mga alon sa karagatan. Isang putok ng puti ang dahan-dahang lumabas mula sa polyhedron. Ang mga polyhedron na iyon ay parang mga salamin na may maraming malalaking puting figura na lumalabas mula sa mga salamin. Sila ay hindi mabilang na kakaibang mga puting nilalang na may walang malasakit na mukha ng tao, ngunit parang gagamba ang katawan. Biglang nagbago ang mga ekspresyon ni Li Tianggong at ng iba pa. Ito ba ang guardian ng underground? Wala silang ideya kung ano ang kaharap nila, ngunit sa oras na ito, ang king insekto ay mabilis na lumalangoy sa ibang direksyon. Sinabi ni Zhong Yu na may malamig na mukha, yung lalaking iyon, sinadya niya tayong dinala dito. Habang nagsasalita siya, ang malalaking puting gagamba na may mukha ng tao ay lumabas na sa polyhedron. Ang mga ito ay may taas na 20 metro, na may katawan na parang gagamba, ngunit ang haba ng kanilang 8 paa ay mas mahaba kaysa sa gagamba. Ito ay hindi gaanong gagamba dahil ito ay isang grupo ng malalaking puting patpat na insekto. Ngunit kung ikukumpara sa mga alupihan sa lupa, para silang nagbibigay sa mga tao ng sagrado at malamig na pakiramdam. Ang pakiramdam na ito ay sinamahan ng mga mukha ng tao sa kanilang mga ulo, ngunit ito rin ay nagpaparamdam sa mga tao na malupit mula sa puso. Kaluskos. Ang mukha ng tao na gagamba sa harapan ay dahan-dahang nagbukas ng kanyang panga. Ang kanyang bibig ay bumuka sa hindi bababa sa 140 degrees. At pagkatapos ay itinutok ang isang purple na energy cannon kay Li Tianggong sa harapan at binaril ito. Nagdilim ang mukha ni Li Tianggong at agad niyang ibinaba ang kanyang espada, at ang energy cannon ay nahati sa dalawa ng walang anumang pananabik. Ngunit sunod-sunod na winasak ng lakas na tumakas ang malaking lindol. Ang mga ekspresyon ni Zhong Yu at Han Shanzuo ay naging sobrang pangit. Mula lamang sa lakas ng suntok na ito, hindi bababa sa 5,500 puntos ang power index ng spider na ito na mukha ng tao. At kung ang kanilang mga katawan ay may lakas ng isang alupihan, ang kanilang tunay na lakas sa pakikipaglaban ay hindi bababa sa 5,700 puntos. Ngunit gaano karami ang gayong mga nilalang? Sa kwadradong hanay ng milyon-milyong metro kwadrado sa harap namin, sunod-sunod na lumitaw ang malalaking mukha ng tao, nagagamba na ito na walang ekspresyon ang mga mukha, na bumubuo ng nakakatakot na puting alon. Pagtingin sa paligid, 10,000 sila. Kahit na ang isang epsilon level na dayuhan ay papatayin ng napakaraming bilang ng matataas na antas ng delta level na halimaw. Ngayon sa wakas ay naunawaan na nilang tatlo kung bakit sila dinala ng king insekto sa lugar na ito. Ang layunin nito ay gamitin ang mukha ng tao na gagamba para sirain ang Western named Human Epsilon. Sa oras na natauhan ang tatlong tao, nakatakas na ang king insect, at natural na tinutukan ng gising na mukha ng mga spider guard ang tatlong taong nasa harapan nila. Walang ekspresyon sa kanilang mga mukha na walang pakialam, sumugod lang sila para patayin sila. Hindi nagmadali si Zhang Yi na habulin siya. Palagi siyang maingat at nahulaan na may mali. Ang biglaang paglitaw ng isang malaking grupo ng mga gagamba na may mga mukha ng tao ay nagpatunay ng kanyang hinala. Sa isang pagkakataon, si Zhang Yi ay nasa isang dilema. Ang kasalukuyang sitwasyon ay ganap na magulo. Noong una, dumating sila upang habulin ang Earth Centipede King Insect, ngunit ngayon ay natuklasan nila na may napakalaking sikreto sa ilalim ng lupa. Ano ang dapat niyang gawin? Mula sa kanyang nakakunot noong posisyon, nakita niya ang tumatakas na king insekto. Talagang mabilis itong lumangoy sa lupa habang sumisigaw ng gumagapang na tila isang panunuya. Sina Zhong Yu at Han Shanzuo ay nahuli sa alon ng mukha ng tao na mga gagamba at walang paraan upang makatakas. Nang lumaban sila sa mga lalaking ito, bigla nilang natuklasan na ang kanilang purong puting carapace ay talagang mas matigas kaysa sa alupihan. Magaling si Li Tianggong sa paggamit ng kanyang am God's will para masira ang carapace ng mukha ng gagamba. Ngunit nang humarap sa kanila sina Han Shanzuo at Zhong Yu, talagang kailangan nilang gumamit ng tiyak na lakas para patayin sila. Hindi ito basta-basta madudurog hanggang mamatay na kasing dali ng pagbura ng alupihan. Nahuli silang tatlo sa isang mapait na laban.
Sa oras na ito, natuklasan nilang tatlo na nakatayo pa rin si Zhang Yi sa kalangitan na walang balak na bumaba para tumulong. Galit na sumigaw si Li Changgong kay Zhang Yi sa channel ng komunikasyon, "Gago, ano ang pinapanood mo dyan? Halika rito at tumulong, ilabas mo kami rito." Nagbingi-bingihan si Zhang Yi sa sinabi ni Li Changgong. Napatingin siya sa malawak na lugar sa ilalim ng kanyang mga paa. Kahit nasa ilalim ng lupa, hindi naman madilim. Walang araw, buwan o bituin. Ang batong pader sa itaas ng ulo ay parang isang malaking simboryo na nagtatagal na may misteryosong lilangkinang. Kasing walang pakialam ang liwanag na nakakalat sa mga ulap sa kalangitan sa ilalim ng papalubog na araw. "It's not like you can't deal with those guys, right?" Mahinang sabi ni Zhang Yi. "Ano ang dapat nating gawin ngayon? May nagbago sa misyon. Dapat ba tayong umalis o magpatuloy sa pakikipaglaban? Kung patuloy tayong lalaban, sino ang tatamaan natin?" Tanong ni Zhang Yi sa kanyang isipan. Nakatakas na ang King Insect, ngunit maaari itong ituloy ni Zhang Yi. Ngunit sa kasalukuyang komplikadong sitwasyon, dapat nilang malaman kung ano ang kanilang unang prioridad. Ang pagpuksa sa Earth Centipede Tribe pa rin ba ang pinakamahalagang bagay? Agad na sinabi ni Zhong Yu, "Kailangang patayin ang King Insect. Kung hindi, tuluyang mawawala sa atin ang Yuanshi Vein." "Naiintindihan ko," sabi ni Zhang Yi. Binuksan niya ang dimensional na pinto at sumisid pababa. Sa kanyang mabilis na paglapit, natuklasan din siya ng malaking hukbo ng mga gagamba na mukha ng tao sa lupa. Biglang, itinaas ng daan-daang alupihan ang kanilang mga ulo at naglunsad ng purple energy cannon attacks. Tumayo si Zhang Yi laban sa mga dimensional na gate at ganap na hinigop ang pag-ataking ito. Ang 10,000 gagamba na mukhang tao ay maaaring isang malaking problema sa iba, ngunit hindi para kay Zhang Yi. Mayroon siyang ganap na mga kakayahan sa pagtatanggol, kaya huwag maging masyadong maluwag pagdating sa pag-abuso sa pagkain. Ngunit tinatamad siyang basagin ang matigas na kalabaw ng bagay na ito. Napakarami sa kanila at walang saysay na pumatay ng isa o dalawa. Dumaan si Zhang Yi sa network na nabuo ng mga energy cannon at napunta kay Zhong Yu at iba pa. Kailangang pigilan ng isang tao ang mga taong ito, at pagkatapos ay kukunin ko si Gao Chen at isa pang tao para patayin ang King Insect. Ito ang pinakaligtas na paraan sa ngayon. 2 laban sa isa ang tiyak na manalo, ngunit 3 laban sa isa ang pinaka-stable. Pagkatapos ng lahat, ito ay nasa ilalim ng lupa, at ang sitwasyon sa mundo sa ilalim ng lupa ay hindi alam ngayon, kaya't si Zhang Yi ay hindi nakipagsapalaran. Sinabi ni Zhong Yu, "Hayaan mo akong manatili at pigilan sila. Kayong tatlo ay patayin ang King Insekto." Ang lakas ng depensa ni Zhong Yu ay pangalawa lamang kay Zhang Yi, kaya walang alinlangan na ito ang pinakamahusay na pagpipilian para sa kanya na harapin ang mga spider na mukhang tao dito. Aayusin natin ang problema sa lalong madaling panahon at pagkatapos ay lalaban. Gayunpaman, dapat ay handa ka sa pag-isip. Matalim na tiningnan ni Zhang. Sinabi ni Han Shanzuo, "Hindi, mananatili ako kay Zhen Yuanzi. Masyadong delikado para sa kanya na manatili dito mag-isa." Ang mga spider na ito na mukha ng tao ay talagang napakahirap pakitunguhan, ngunit ang kanilang lakas ay hindi hihigit sa mataas na antas ng delta sa pinakamainam. Ngunit bakit ang mga king insekto ay nagpapakita ng gayong takot sa kanila? Ipinapakita nito na dapat mayroong mas mahirap na mga halimaw sa lugar na ito. Sinabi ni Zhang Yi, "Kung gayon, umalis ka. Kung hindi, mahihirapan kami ni Gao Chen na patayin ng mabilis ang King Insekto." Kahit na napatay ang isa sa mga clone ng King Insect, ang natitirang katawan ay nagtataglay pa rin ng malaking kapangyarihan. Paanong napakadaling patayin nito sa ilalim ng mundong ito? Ang mga naunang taktika ay dapat ipatupad at 3 tao ang dapat ipadala upang mabilis na malutas ang problema. Kung hindi, ang pag-asa lamang sa kanya at kay Li Changgong upang magtagumpay ay mangangailangan ng maraming oras at lakas, at ang posibilidad na mabigo ay hindi maaalis. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Zhong Yu at walang takot sa kanyang determinadong mukha. Ang laging umaasa at lumilingon ay mag-iwan lamang ng walang katapusang problema. "Dapat patayin ang King Insect. Ipaubaya mo na sa akin to, pwede na kayong 3. Tumingin ng malalim si Han Shanzuo kay Zhong Yu at saka tumango. "Ito ay mabuti." Ang oras ay walang hinihintay, mabilis na tinapos ni Xiren ang talakayan.
At pagkatapos ay binuksan ni Zhang Yi ang dimensional na pinto at kinuha sina Li Qianggong at Han Shanzuo upang lumipad palabas ng bilog na napapalibutan ng mukha ng tao na gagamba. Kahit gaano pa karami ang mga kaaway, hindi nila mapipigilan si Zhang Yi. Sa mga tuntunin ng kakayahang makapagligtas ng buhay, si Zhang Yi ay pumapangalawa at walang sinuman ang maaaring mauna. Pagkaalis nila, nagpakawala si Zhong Yu ng nakakatakot na dagundong mula sa kanyang lalamunan. Ano? Ang makapangyarihang mga superpower ay biglang lumabas mula sa kanyang katawan, naging magulong mga alon ng hangin kung saan siya ang sentro, na unang nagpatumba sa mukha ng tao na mga gagamba sa loob ng radius na ilang libong metro. Nakatayo siya sa lupa, ang kanyang katawan ay ganap na natatakpan ng isang makapal na layer ng dilaw na enerhiya. Ang solidified superpower ay naging armor at mga sandata sa paligid ng kanyang katawan. Nakasuot siya ng mabibigat na baluti, may hawak na mabigat na kalasag na kasing taas ng tao sa kanyang kaliwang kamay, at may dalang malaking tambol, urn, at gintong martilyo sa kanyang kanang kamay. Hindi siya matangkad, ngunit para siyang kuta na hindi masisira. Dalhin mo. Iminulat niya ang kanyang mga mata at mahinang sinabi na may hindi natitinag na tingin. Ang paligid ay punong-puno ng mga puting gagamba na mukha ng tao. Sila ay nakasalansan sa ibabaw ng bawat isa upang bumuo ng isang mataas na pabilog na pader tulad ng isang kolosyum. Hindi mabilang na mga gagamba na mukhang tao ang sumugod sa Zhong Yu. Inalog-alog ni Zhong Yu ang kanyang makapal na kanang pulso, at ang sledgehammer, na mas mabigat kaysa sa kanyang katawan, ay umiikot sa kanyang kamay. Ikinumpas niya ang kanyang pulso at natumba ang mukha ng tao na gagamba sa kanyang harapan na parang baseball sa isang suntok ng martilyo. Bang! 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 Ang estilo ng pakikipaglaban ni Zhong Yu ay mukhang napakasimple, ngunit puno ito ng marahas na kagandahan. Sunod-sunod na pinagdurog-durog ang mukha ng mga gagamba at itinapon ng mabangis. Gayunpaman, napakaraming gagamba na mukha ng tao. Matapos kumpirmahin na hindi nila maabutan si Zhang Yi at ang iba pa, ang mukha ng mga gagamba mula sa lahat ng direksyon ay sumugod patungo sa mataas na kolosyum at tumalon patungo sa Zhong Yu. Kinuha ni Zhang Yi sina Han Shanzuo at Li Qianggong at tumakas sa ulo ng tumatakas na king insekto. Alam nilang kailangan nilang magmadali, kung hindi ay magbabago ang mga bagay. Bukod dito, kahit si Zhong Yu ay hindi makatagal sa harap ng napakalaking agos ng mukha ng tao na mga gagamba. Napansin ni Haring Chong ang pagtugis kay Zhang Yi at sa iba pa, at nagpakawala ng nagbabanta at galit na dagundong. Pagtalikod niya, isang energy cannon ang bumaril. Ngunit sa oras na ito, wala na ito sa buong lakas, at walang kahirap-hirap na hinarang ni Zhang Yi ang pag-atake. Gaano man sila kabilis tumakbo, hindi sila makakatakbo ng mas mabilis kaysa kina Zhang Yi at Li Qianggong na kayang mag-teleport. Makalipas ang mahigit 10 segundo, naabutan ni Zhang Yi at ng iba pa si Wang Chong. Ang malaking katawan ni Han Shanzuo ay gumawa ng isang matalim na uwak, at ang kapangyarihan ng Omen of Disaster ang gumapos sa king insect, na naging dahilan para hindi ito komportable na parang nakulong sa isang lesion. At mahigpit na hinawakan ni Li Qianggong ang mahabang kutsilyo sa kanyang kanang kamay, "Kagulo, ipadala mo ako doon." Matapos ang ilang beses na pagtutulungan, alam na nila kung paano makipagtulungan para tugisin ang king insect nang walang masyadong salita sa pagitan nila. Binuksan ni Zhang Yi ang dimensional na pinto, at ginamit muna ni Li Qianggong ang dimensional na pinto upang isara ang distansya. At pagkatapos ay ginamit ang 6 realms para muling mapalapit. Walang makakapigil sa espadang ito, tiyak na puputulin nito ang katawan ng king insekto. Tila alam ni Haring Chong na sa kalagayan niya ngayon, hindi niya kayang talunin ang 3 taong nasa harapan. Parang nakagawa ito ng kalunos-lunos na desisyon, nagpakawala ito ng matinis na sigaw at saka iniangat ang ulo. Inakala ng lahat na ito ay lalaban ng ngipin at kuko, at si Li Qianggong ay naging maseryoso. Ngunit sa ilalim mismo ng ilong ng lahat, bigla itong nagbago ng direksyon at lumangoy patungo sa malaking parisukat na hanay ng mga itim at lila na kristal. Napatingin silang tatlo sa direksyon kung saan pupunta ang king insekto. Ito ay ang malaki at kakaibang amethyst pyramid. Tiningnan ko lang ito mula sa himpapawid at hindi ko akalaing ito ay anuman. Gayunpaman, sa pagtingin dito mula sa lupa, napagtanto ko kung gaano ito kalaki. Kahit na ang pinakamalaking pyramid na natuklasan sa kasaysayan ng tao ay wala pang kalahati ng taas nito. Ito ay hindi bababa sa 1,000 metro ang taas, nakatayo tulad ng isang malaking bundok sa gitna ng Phalanx.
Ang regular na itim at lila na mga kristal ay may makinis na ibabaw tulad ng salamin. Ang mga lilang arko ay dumadaloy mula sa buong parisukat na hanay at nagtatagpo sa itaas. Ang daan-daang paa ng king insect ay umakyat ng husto at hindi nagtagal ay nakarating sa ilalim ng pyramid. Sumimangot si Zhang Yi, ang target nito ay ang bagay sa pyramid. Sinabi ni Li Changgong, bagaman hindi ko alam kung ano ito, hindi ko dapat hayaang makuha ito. Maaaring may kaugnayan yon sa mabilis na pagtaas ng lakas nito. Nagkatinginan silang tatlo na may malalim na kahulugan sa kanilang mga mata. Bagaman hindi ko alam kung ano ito, tiyak na napakalakas nito. Mga bagay na makapagpapaganda ng lakas ng king insects, bakit hindi nila mapapabuti ang kanilang lakas? Hindi ko na lang papanoorin na tumagal ng ganyan. Sa kaliwang kamay ni Zhang Yi, biglang lumitaw ang isang compound bow. Sa oras na ito, ang compound bow ay binago ni Lu Keran, at ang buong katawan nito ay nagpakita ng malalim na dark silver na kulay. Naglabas siya ng palaso sa kanang kamay at inilagay sa bowstring. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang busog, at isang napakalaking black hole ang dahan-dahang nabuo sa kanyang likuran. Ang walang laman na enerhiya sa paligid ng black hole ay umiikot, at ang mga putik ng nakakatakot na void power ay kumalat sa kanyang mga braso na parang mga galamay. Ang palaso ay nakatutok sa king insect na nagpupumilit umakyat sa pyramid. Sa pamamagitan ng isang whoosh, isang malaking itim na halberd ang tumagos sa espasyo, nag-iwan ng mahabang trajectory sa kawalan, at dumating sa likod ng king insect sa isang iglap. Ang bentahe ng compound bow ay mayroon itong malakas na kapangyarihan sa pag-atake, at isang mahabang indayog bago mag-charge. Ngunit walang alinlangan na ito ay isang mahusay na pagpipilian para sa paghabol sa king insekto na walang pagpipilian kundi ang tumahak sa kalsada. Si Zhang Yi ay hindi masyadong kumilos laban sa king insect noon dahil ang king insect noong panahong iyon ay masyadong malakas at mahirap na magdulot ng epektibong pinsala sa kanyang mga pamamaraan. Ngunit ngayon na ang lakas ng king insekto ay bumaba ng husto, ang sitwasyon ay ganap na naiba. Naramdaman ng king insect ang krisis na nagmumula sa likuran, at ang malaking alupihan ay mabilis na inikot ang katawan upang maiwasan ito. Gayunpaman, ang halberd of death ay mabilis na umikot matapos ang pagtakbo ng 3 kilometro, at i-lock ang direksyon ng paggalaw nito. Hindi sanay ang king insect sa ganitong paraan, kaya nahuli siya at natamaan sa likod. Isang malaking bola ng kadiliman ang bumangon sa katawan nito, at ang napakalaking mapanirang puwersa ay nabasag ang carapace nito at naging malabo ang laman at dugo nito. Napasigaw ang king insect habang inaayos ang katawan nito, bumilis ito patungo sa tuktok ng pyramid. Tumayo si Zhang Yi sa labas ng square formation, na walang intensyon na habulin siya, ngunit may taimtim na ekspresyon sa kanyang mukha. Sinulyapan siya ni Li Changgong, at nag-alinlangan siya, kahit na binabalak niyang sumugod para tapusin ang pag-atake. Bakit hindi ka humabol? Just think this place is not simple. Sumagot ng totoo si Zhang Yi. Masyadong misteryoso at kakaiba ang lugar na ito, puno ng hindi kilalang mga bagay. Ayon sa pagiging maingat ni Zhang Yi, ang hindi pagtakas kaagad ay maituturing na isang napakadelikadong gawa. Sa pagtingin sa napakalaking pyramid, lalo siyang naging sigurado na ang lugar na ito ay hindi simple, at kahit na siya ay patayin, hindi niya ito madaling mahahawakan. Sinabi ni Han Shanzuo, kung hindi ka pupunta, pupunta ako. Kung gayon hindi ako magiging magalang sa pinagmulang ito. Ayaw niyang maupo at panoorin ang king insect na umakyat sa pyramid, dahil sa pagkakataong iyon, walang makapaghuhula kung ano ang magiging sitwasyon ng digmaan. Pero hindi nila akalain na bago sila kumilos ay may naunang kumilos sa kabilang bahagi ng pyramid. Si Zhong Yue, na orihinal na nangako sa kanila na hawakan ang mukha na gagamba doon, ay umakyat sa pyramid sa ilang mga punto at mabilis na sumugod patungo sa tuktok. Malinaw na nagbago ang mga ekspresyon ni Zhang Yi at ng iba pa. Dahil nakita nila ang baliw na mukha ng tao na gagamba na naggangalit. Hiniling sa amin ng taong ito na habulin ang king insect, ngunit ang kanyang sariling target ay ang bagay sa pyramid. Biglang may napagtanto si Zhang Yi. Naalala niya ang ekspresyon ni Zhong Yu ngayon. Nang makita niya ang malaking phalanx sa ilalim ng lupa, ang sorpresa sa mukha ni Zhong Yu ay napaka-hindi natural, na parabang ito ay isang pagtatanghal. So, ito ba ang tunay na layunin ng Shengjing region? Nanlaki ang mga mata ni Zhang Yi at bigla niyang naintindihan ang lahat. Matagal nang alam ng distrito ng Shengjing ang tungkol sa pagkakaroon ng napakalaking underground na mundo, pati na rin ang mahiwagang phalanx at pyramids.
Kung hindi man, para lamang harapin ang dalawang mutated na nilalang, paano kailangang ipatawag ang mga eksperto mula sa buong kaharian ng Huaxu sa napakalaking paraan? Noong una ay inisip lang ni Zhang Yi na sila ay kumikilos ng maingat. Ngunit ngayon alam na niya na ang tunay na layunin ng Shenjing District na tawagan sila ay tuklasin ang mahiwagang mundo sa ilalim ng lupa. At kunin ang mga bagay sa pyramid na iyon. Damn that guy, papunta pala sa pyramid. Damn it. Pagkatapos ay ibinaba ni Han Shanzuo ang kanyang mga pakpak at lumipad patungo sa pyramid. Ang sinumang hindi nakakaintindi ngayon ay tunay na tanga. Natakot si Li Changgong na mahuhuli siya, kaya mabilis niyang isinaaktibo ang kanyang mga kakayahan at sumugod patungo sa pyramid. Tanging si Zhang Yi lamang ang nakatayong hindi gumagalaw. Ang mataas na panganib at mataas na kita ay magkakasamang nabubuhay. Kaya kapag naging matatag ka na at huwag masyadong gahaman, malalayo sa iyo ang krisis. Wala siyang sapat na impormasyon tungkol sa lugar na ito, at hindi niya maisip kung anong uri ng backup ang natitira sa Shenjing District. Kung ang nangyari dito ngayon ay isang pagsasabuatan ng distrito ng Shenjing, kung gayon ang pagtaka sa lalong madaling panahon ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Dahil tiyak na may lakas ang distrito ng Shenjing na supilin siya, sina Li Changgong at Han Shanzuo. Gayunpaman, kung isa sa alang-alang na ang rehiyon ng Shenjing ay ang una sa 6 na pangunahing rehiyon ng kaharian ng Huaxu, kahit na mayroong isang bagay na itinatago, ang Yuan Stone Veins na ipinangako sa kanila ay hindi sisira sa pangako. At nakakuha na si Zhang Yi ng 2 kopya ng pinagmulan ng Epsilon, ang mga core ng Mother Insect, at ang King Insect ay masyadong malaki, kaya pansamantalang ibinigay sa kanya para sa pag-ingat. Kaya naman, kahit umalis si Zhang Yi ngayon, malaki na ang kinikita niya. Hindi na kailangang kumuha ng malaking panganib para sa isang kayamanan na hindi mo alam ang mga detalye. Ito ay dapat na isang napakasimpleng katotohanan, ngunit mayroon pa ring maraming sakim na tao sa mundong ito. Para sa 3 Epsilon dito, walang gaanong kayamanan sa mundo na makakapagpatibok ng kanilang puso. Ngunit bihira ang magagandang bagay na makapagpapahusay sa kanilang lakas. Pagkatapos ng lahat, sa ngayon, bukod sa pangangaso sa mga estranghero sa parehong antas upang makuha ang pinagmulan, walang ibang mas mahusay na paraan upang mabilis na mapabuti ang lakas ng isang tao. Isang kakaibang hayop at 3 kakaibang tao ang nagsisikap na lapitan ang tuktok ng pyramid ng mabilis hanggat maaari. Ang nagkakagulong mga gagamba na mukhang tao ay nagtipon-tipon sa paligid, at ang buong pyramid ay natatakpan ng puti, na isang alon ng takot. Ang King Insect ang unang nakarating sa pyramid, kaya ito rin ang pinakamabilis na umakyat sa tuktok ng pyramid. Ang malaking sukat nito ay nagbigay ng kalamangan. Ang kailangan lang nitong gawin ay itaas ang katawan nito, at sa lalong madaling panahon ay malalampasan ng ulo nito ang pyramid. Sa pagtingin sa 6 na malalaking lilang kristal na nakapasok sa gitna ng altar, malabo ang mga mata nito at may matinding pagnanasa. Hindi ito nagdalawang isip, ibinuka ang napakalaking bibig at kumagat sa altar. Sunod-sunod na nagbago ang mga ekspresyon ng iba pang 3 tao, at akmang susugurin sila para pigilan sila. Sa sandaling ito, ang katawan ng haring insekto ay tila natamaan ng malakas ng kung ano at bigla itong napasandal. Ang malaking katawan nito ay nahulog mula sa pyramid at ang tunog ay nakakabingi. Sa gitnang bahagi ng kanyang dibdib, mayroong isang malaking sugat na malinaw mula sa harap hanggang sa likod, at ang dugo ay umagos tulad ng tubig sa bukal, mabilis na nakababad sa malalaking bahagi ng phalanx. Ang biglaang eksenang ito ay napatulala sa lahat. Ang King Insect patay na. Nang ang 3 tao na malapit sa pyramid ay hindi maipaliwanag na kinilabutan, ang mga mag-aaral ni Zhang Yi, na nanonood pa rin mula sa malayo, ay biglang humigpit. Dahil nakita niya ang hindi kapani-paniwalang eksenang iyon. Ang pag-iral na tumagos sa katawan ng King Insekto ay nasuspinde sa hangin. Isa itong puting ahas na nilalang na may haba ng katawan na 5 metro lamang, kaya napakaliit nito kumpara sa King Insect. Pero ito nga, sa bilis na mahirap mahuli ng mata, napasok nito ang nakakatakot na King Insect sa isang hagod lang. Ito ay lahat puti at kahit na nagbibigay sa mga tao ng isang banal na pakiramdam. Walang bakas ng dugo ng King Insect ang nabahiran sa katawan nito. Medyo parang puting ahas ito, ngunit ang mga pakpak sa ulo nito ay parang mga pakpak na parang kobra. Hindi, ito ay mas malaki kaysa sa mga pakpak ng laman ng kobra, tulad ng isang peres ng mga puting pakpak. Hinawakan nito ang puso ng King Insect sa bibig at isa-isang nilunok sa tiyan. Wala itong napakalakas na aura,
Ngunit ang hitsura nito ay nagparamdam kay Zhang Yi ng hindi maipaliwanag na pagkasindak sa kanyang puso. Nagkaroon siya ng katulad na karanasan sa misteryosong nilalang na nakabaluti sa Hoshidao Kiri Valley. Biglang lumitaw ang misteryosong malaahas na nilalang at agad na pinatay ang king insect. Natigilan si Zhang Yixi at ang gulat sa kanyang puso ay umabot na sa pinakamataas. Kahit na sila, ang mga kanluranin, ay magsanib puwersa, napakahirap na patayin ang king insect. Gaano kalakas ang nilalang na ito, kayang patayin ang king insect sa isang suntok. Dahan-dahang kinain ng puting ahas ang kaibuturan ng king insect. Napakaganda ng mga galaw nito, at tila hindi nito napansin na nasa paligid si Zhang Yi at ang iba pa. Nang lumitaw ito, ang orihinal na hindi mapakali na hukbo ng mga gagamba na mukha ng tao ay dahan-dahang nagkalat. Malamig ang mga kamay at paa ni Zhang Yi, na siyang likas na reaksyon ng mga nabubuhay na bagay kapag nahaharap sa panganib. Sa susunod na sandali, binuksan niya ang dimensional na pinto ng walang pag-aalinlangan at tumakas patungo sa daanan kung saan siya nanggaling. Ang pagharap sa isang kalaban sa antas na ito, ganap na walang pagkakataong manalo, kaya dapat kang makatakas. Ang pakikipagtagpo sa halimaw na nakabaluti ng itim ay nagbigay sa kanya ng ilang karanasan sa pakikipag-ugnayan sa ganitong uri ng pag-iral. Hindi sila madaling umalis sa kanilang mga pugad. Hanggat nakatakas sila mula sa Qinling Mountains, hindi nila sila hahabulin. Ngunit ang pinakamasamang problema ngayon ay ito ay 1,000,000 hanggang 20,000 metro ang lalim sa ilalim ng lupa. Nang tatakas na si Zhang Yi, biglang tumingin ang mga mata ni Whitesnake dito. Sa isang tingin lang ay biglang naging nakakakilabot ang buong mundo sa paligid niya. Ang nakita ni Zhang Yi sa kanyang mga mata ay mga kakaibang ilaw at anino, at ang lahat ng liwanag sa paligid ay nasira. Sunod-sunod na tinawid niya ang isang dimensyong pinto, ngunit ang distansya na dapat ay malapit sa pasukan sa daanan sa itaas ng kanyang ulo ay hindi nakasara. Sa kabaligtaran, ang distansya ay papalayo ng palayo. Pagkatapos ng dose-dose ng mga pagtatangka, biglang naramdaman ni Zhang Yi na may nakalock sa likod niya. Ang lalaking ito. Hindi alam ni Zhang Yi ang nangyari, ngunit ramdam niya ang malaking agwat ng lakas sa pagitan niya at ng Whitesnake. Gayunpaman, walang pag-asang makatakas sa sandaling ito, kaya maaari lamang tayong lumaban hanggang kamatayan. Tumalikod si Zhang Yi at nilap muna ang All Things Follow sa puting ahas. Kasabay nito, sinabi niya kay Zhong Yu at sa iba pa sa pamamagitan ng channel ng komunikasyon, laban tayo. May kisla pa rin ang pag-asa kung magsanib puwersa tayo, kung hindi, mamamatay tayong lahat dito ngayon. Ang tatlong kapuspalad na ito ay dapat hilahin sa tubig. Hanggat maaari silang maantala ng ilang oras, magkakaroon ng pagkakataon si Zhang Yi na makatakas mula rito. Pagkatapos ng lahat, sa mga kanluranin, siya ang may pinakamalakas na kakayahan sa pagliligtas ng buhay. Kapag nakatagpo ng isang tigre sa ligaw, ang simpleng pagtakas ay hindi malulutas ang problema, dahil hindi mo malalampasan ang tigre. Ngunit kung ang puot ay maaaring ilipat, halimbawa sa pamamagitan ng paghahanap ng isang scapegoat, kung gayon ang pagkakataon na mabuhay ay maaaring tumaas ng malaki. Anyway, hindi pamilyar sila ni Li Changgong sa isa't isa. Kung kailangan niyang linlangin ang mga ito para iligtas ang kanyang buhay, hindi magdadalawang isip si Zhang Yi. Paanong hindi maintindihan ni Zhong Yu at ng iba pa ang plano ni Zhang Yi sa oras na ito? Ngunit wala silang pagpipilian dahil ang tanging tao na maaaring kumuha sa kanila sa oras na ito ay si Zhang Yi. Ngunit sa oras na ito, tumingin si Zhong Yu sa lilang kristal na malapit sa kamay, naggangalit ang kanyang mga ngipin at gumawa ng isang nakakabaliw na desisyon. Dumating siya na may misyon. That time when he went deep underground, he discovered that there was a mysterious world underground during the crazy chase with the mother insect and the king insect. Kaya lang hindi niya napigilan ang pag-atake ng dalawang kakaibang hayop at kinailangan niyang tumakas. Mukhang na-absorb ng king insect ang kapangyarihan dito, at sa loob lang ng isang buwan, ang power index nito ay tumaas mula 18,000 puntos hanggang 20,000 puntos. Ang mga pangunahing lihim na nakatago sa ilalim ng mahiwagang Qinling Mountains, kapag nabasag, ay magbibigay daan sa Huaxu Kingdom na mabilis na tumayo sa tuktok ng mundo. Pagkatapos ng panahon ng mahusay na mutation, ang mga bansa sa buong mundo ay galit na naghahanap ng katotohanan ng mutation at nagsusumikap na mapabuti ang alien strength ng kanilang bansa. Ang sinumang mananatiling isang hakbang sa unahan sa apokaliptik na krisis na ito ay magkakaroon ng malaking kalamangan.
Sa makatuwid, kahit na ipagsapalaran niya ang kanyang buhay, susubukan ni Zhongyu na ibalik ang isang lilang kristal. Tumingin sina Li Qianggong at Han Shanzuo kay Zhongyu na mas gusto ng pera kaysa sa kanyang buhay, at ang kanilang mga mukha ay namutla sa takot. Dahil si White Snake, na tinatamaan pa rin si Zhang Yi, ay tumalikod at ibinaling ang atensyon kay Zhongyu. Walang galit sa mga mata nito, kalmado sila tulad ng isang pool ng spring water. Hindi man lang maramdaman ni Zhang Yi ang anumang bakas ng pagpatay na layunin dito. Ito ay isang uri ng kita mula sa itaas. Hindi kaya sa mata nito, si Zhang Yixi ay hindi gaanong mahalaga tulad ng isang langgam. Lalong nanlamig ang puso ni Zhang Yi nang maisip niya yon. Naalala niya na may isa pang lihim na sandata sa kanyang kamay, na siyang sinumpaang papet na ibinigay sa kanya ni Guan Longyue. Ngunit ang bagay na ito ay talagang kapaki-pakinabang sa puting ahas sa harap ko. Tumingin si White Snake kay Zhongyu na nagpupumilit na umakyat sa altar ng buong kalmado. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, ang kanyang mga kamay ay natatakpan ng mayamang supernatural na kapangyarihan, at may hawak na isang malaking lilang kristal. Ngunit kahit paano niya ito bunutin, ang lilang kristal ay tila bahagi ng pyramid at nanatiling hindi gumagalaw. Tumingin si Zhang Yi kay White Snake. Nakaharap sa kanya ang likod ni White Snake, at tila wala man lang siyang depensa. Ngunit biglang sumailalim sa kakaibang pagbabago ang katawan nito. Ang katawan nito ay nagsimulang manginig, ang ulo nito ay nakaunat pasulong, at isang mukha ng tao ang lumabas sa orihinal na ulo ng ahas. Makalipas ang ilang segundo, parang nalaglag ang kanyang balat, lumabas mula sa balat ng ahas ang isang batang lalaking may kulay pilak na buhok na wala pang 1.5 metro ang taas. Ang malaking balat ng ahas ay dahan-dahang lumiit at naging isang set ng bahagyang maluwag na pilak na damit na bumabalot sa katawan nito. Hindi naging siya sa oras na ito. Hindi na siya mukhang puting ahas, ngunit naging tao sa harap ni Zhang Yixi. Nabaligtad ang isip ni Zhang Yi, parang tsunami na umuungal, na halos mawalan siya ng kakayahang mag-isip. Nakita niya talaga ang isang puting ahas na nagiging anyo ng tao 20,000 metro sa ilalim ng lupa. Masasabi bang may white lady talaga sa mundong ito? Hindi, ang batang nasa harapan ko, bagamat napakaganda, ay malinaw na umaayon sa mga katangian ng isang lalaki. Napakaraming hindi kapani-paniwalang mga bagay ang nangyari ngayon, ngunit si Zhang Yi ay walang oras upang isipin ito sa sandaling ito. Hindi siya nagkusang umatake, bagkus ay sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili para maiwasang magalit ang misteryosong figura sa kanyang harapan. Hindi man lang tumingin si White Snake kay Zhang Yi. Bahagyan niyang sinulyapan si Zhongyu na nagpupumilit na bunutin ang lilang kristal sa pyramid at dahan-dahang itinaas ang kanyang kanang kamay. Isang napakabihirang dalawang talim na espada ang lumitaw sa kanyang kamay habang ang espasyo ay nasira. Inihagis ito ni White Snake at ang dalawang talim na kutsilyo ay lumipad sa hangin, pinutol ang kanang kamay ni Zhongyu sa susunod na sandali. Iyay! Malayang bumulwak ang dugo, namutla sa sakit ang mukha ni Zhongyu at napaatras siya. Ang superpower shield na ipinagmamalaki niya ay parang wala lang, basta-basta nabasag. Ikinaway ni White Snake ang kanyang kamay, at ang dalawang talim na espada ay lumipad pabalik sa kanyang kamay. Nanginginig ang mga katawan ni Han Shanzuo at Li Qianggong. Tumingala sila sa puting ahas na nakabitin sa himpapawid na para bang nakatingin sila sa mga Diyos. Ngunit sa ngayon, wala silang ibang pagpipilian. Ano? Itinaas ni Li Qianggong ang kanyang kutsilyo at hinampas si White Snake. Sipilyo! Sa sandaling hinugot niya ang kanyang espada, unang dumating ang espada ni White Snake. Ang mahabang espada ni Li Qianggong, isang sandata na gawa sa adamantium na metal, ay pinutol sa kalahating ulo. Ang kanyang buong katawan ay natumba din ng napakalaking puwersa, at ang kanyang mga panloob na organo ay nakatanggap ng malaking epekto. Puff! Isang bibig ng dugo ang bumulwak mula sa kanyang bibig. Itinaas ni Han Shanzuo ang kanyang ulo, at ang ulo ng uwak ay nagpakawala ng malaking dagundong. Omen of disaster. Ang mga itim na balahibo ng uwak ay nahulog sa buong kalangitan, at ang itim na ambon ay bumabalot sa puting ahas. Ngunit ang White Snake ay ganap na walang malasakit sa antas na ito ng pagpigil. Hindi man lang niya ginalaw ang kutsilyo, iniunat lang niya ang isang daliri sa malaking ulo ng uwak ni Han Shanzuo. Boom! Sa ganoong tunog na nagmumula sa kanyang bibig, ang ulo ni Han Shanzuo ay unang napasok ng isang hindi maipaliwanag na puwersa na tumagos sa harap at likod. Tumalsik ang dugo.
Ang napakalaking lakas ay nagdulot ng matinding kawalan ng pag-asa sa lahat. Paano lumaban sa isang kalaban na hindi sa parehong antas sa lahat? Paano makatakas?